Cherry, ano ba? Kausapin mo ako. Huwag mo nga akong walk-outan. Huwag kitang walk-outan? Talagang nasasabi mo yan sa akin ngayon, ha? Pagkatapos ng ginawa mo? Ginawa? Bakit? Ano bang ginawa ko, ha? Maang-maangan lang, Rika. Muntik mo nang agawin ng boyfriend ko. Sinabi ko na sa'yong cool off lang kami, di ba? Bakit mo gagawin sa akin yon? Ako? Mga agaw? Hoy! Hindi ko kasalanan kung mas maganda ako sa'yo. At mas hindi ko kasalanan kung kapalit-palit ka! Aray ko, ano ba? Bitiwan mo nga ako, Rika! Bitiwan yung braso ko! Aray! Naranasan niyo na bang makakita ng taong ginayuma na nga, inaswang pa? Paano kung isang araw matipuhan ka ng aswang? Paano kung gawin ito ang lahat mapasa kanya ka lang? Anong gagawin mo? Sige nga, i-comment niyo naman sa baba kung may kasagutan kayo at magbabasa ako. Kung nais niyong malaman kung anong nangyari sa amin ng ex-best friend kong si Rika, at kung paano pinasok ng nakahuhumaling na aswang ang aking buhay, pakinggan niyo ang istoryang ito hanggang dulo. Dear Madam Venus sa Aswang Diaries, ako po si Cherry. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong doktor ngayon sa States. Pero bago ako naging doktor, nurse po ako. Mga 2 taon din akong nurse sa Pilipinas bago ako nagdesisyong magpatuloy ng medisina. Sa huling taon ko ng pagiging nurse, nagkataon pong may 1-month medical mission ng hospital namin at nag-volunteer ako doon kasama ang nobyo kong si Lance at pinsan kong si Tim. Mga nurse din po sila kagaya ko. Hindi naman nalingid sa aming kaalaman ang mga kwentong aswang, lalo na kung nasa malayong probinsya. Ganoon naman talaga ang mga kwento doon. Kadalasan din ay panakot yun sa mga bata. Bago kasi ako nag-college, sa probinsya rin naman ako nakatira. At yun ang madalas na pinapanakot ng mga lolo at lola namin ni Tim noon. Hindi ko lang inakalang ang nooy panakot lang sa amin para wag nang maglaro sa gabi. Makakasalumuha ko sa pagvo-volunteer ko bilang nurse sa isang malayong bayan. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Sender, sana po itangkilikin nyo rin ang aming iba pang channels at mga kwento. Marami pa kaming mga handog na aswang stories para sa inyo. Kung gusto niyo ng ma-aksyon ng mga kwento, pwede po kayong makinig sa Sitio Pangil. Kung gusto niyo naman ng mga madramang mga kwento na tagos sa puso, Aswang Diaries. At kung tungkol naman sa mga kwentong matagal na isinikreto, meron din sa Aswang Confession. Kung trip niyo naman ang mga kwentong may inaapi at paghihiganti na may halos aswangan, sa Dear Miss Amy kayo. At iba pang makabuluhang kwentong aswang sa kwentong takip silim at kakaibang style naman ang pagkikwento sa Aswang Radio. Oh, nandito na bang lahat? Yes, kompleto na po. Good. Tara na, sakay na guys. Cher, ako na sa bag mo. Hindi, okay lang. Hindi naman tumabigat eh. Uy, kung ayaw yung pang pumasok, pwedeng mauna na ako, ha? Ang mga gamit nyo, yung mga dadali natin, kompleto na ba? Nag-double check na po ako kanina, ma'am. Okay. Mabuti nang sigurado at malayo pa naman ang lugar na kabiasnan. Nakapunta na kayo ron, ma'am? Hindi pa. First time ko rin. Narinig ko sa ibang nurse kanina. May aswang daw na gumagala doon. Hindi ka pa nasanay. Ganun naman talaga mga usapan sa probinsya.
Ay, wow. Unang araw pa lang natin, aksyon na agad. Tumahimik ka nga, Lance. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ha. Grabe naman si Manang. Para namang papatulan ng magandang babae ang asawa niya. Ay, love naman. Tumahimik ka na pwede. Ikaw nakikisaw-saw ka pa. Tara na nga. Teka, nasan si Tim? Bigla na lang nawala ang isang yun ha. Ha? Kasama yung babae. Ayun. Ha? Ba't nawala? Nandun lang sila kanina sa upuan eh. Pinapakalma niya yung babae. Oh, ano pang ginagawa niyo rito ha? Tara na. Balik na tayo sa trabaho. Si Tim, ma'am. Bigla na lang nawala. Ha? Saan na naman nagpunta ang isang yun? Ewan ko po. Good morning. Kayo bang mga volunteer galing sa St. Martin's Hospital? Oo, kami nga po. Ako si Emma, ito si Cherry at si Lance. May isa pa kaming kasamang nurse, si Tim, kaso bigla na lang naging missing in action. Nako, okay lang. Ako nga pala si Rana. Akong tagapamahala ng sentro. Pasensya na kayo ha. Yun pa talagang nasaksihan nyo kanina. Ay nako, nakakahiya sa inyo. Hindi rin talaga namin alam mga away na mag-asawang yun. At kung paano nasangkot ang isa sa mga staff naming si Rika. Nako, ano ka ba? Wala yon. Nandito kami para tumulong sa sentro nyo. Hindi na namin inaalala ang mga bagay na labas sa aming mga trabaho. Rika pong pangalan ng babae? Oo. Mga 2 buwan na yun ditong admin staff. Ewan ko ba kung bakit tampulan ng chismis ang batang yun eh. Kapag nakakasama naman namin, sobrang tahimik. At halos hindi naman umiimik. Teka, patutulungan ko na kayo para mas mapadali kayo sa pag-set up, ha? At oo nga pala, tingin ko may dapat pa tayong pag-usapan, no Emma? Tara, doon na lang muna tayo sa opisina ko. Oo, sige. Chair, kayo nang bahala dyan, ha? Hanapin niyo si Tim at baka kung saan na nagsusuot ang batang yon. Sige po, ma'am. Kami na pong bahala. Tara na, Cher. Uy, ayos ka lang ba? Bakit parang tulala ka na naman dyan? Kilala ko nga yata yung babae. Ha? Yung napagbintang kabit? Oo. Naalala ko na. Siya yung matalik kong kaibigan noon. Yung muntik ng umagaw sa ex ko. Siya yun, si Rika. Talaga? Wow. Di talagang may history ng mang-aagaw yun. Nagtataka lang ako eh. Kasi ang alam ko bago ako umalis sa amin. May pamilya na yun. Nabuntis siya ng isa naming kababata. Pero pinakasalan din naman. Kaya bakit siya nandito, di ba? Baka nandito rin. Ewan. Tara na nga lang. Hanapin na natin si Tim. Bakit ko ba pinoproblemang isang yun? Saan ba naman kasi nagsusuot ang isang yun? Bigla na lang nawala eh. Baka nasa labas. Oh, ayun pala eh. Anong ginagawa nito rito sa labas? Tim! Oh, te. Ano pang ginagawa mo dyan? Bakit ka ba lumabas? Alam mo namang marami tayong gagawin sa loob eh. Sorry. Sabi mo kasi samahan ko si Miss Rika. Kaya eto, sinamahan ko na muna siya. Rika? Pasensya na po. Hindi mo ba ako nakikilala? Po? Kilala mo siya, te? Ako to, si Cherry. Hala, Cherry. Ikaw pala yan. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Ako rin. Pasensya na kayo sa nangyari kanina. Yon. Wala. Rika, Tito? Ano pong ginagawa niyo rito? sumaba ka na lang muna sa amin sa barangay hall. Pag-usapan natin na nangyari doon. Okay po. Hindi na nagpaalam si Rika sa amin at sumama na lang sa lalaking bigla na lang lumapit. Napatingin tuloy ako sa lalaki, Madam Venus. At nagtaka ako kasi alam ko wala naman talagang kamag-anak si Rika. Ulila na kasi siya. Pero naisip ko rin na baka malayong kamag-anak na yun. Ipinagkibit balikat ko na lang yun, Madam Venus. At pumasok na rin kaming 3 sa loob. Kilala mo si Miss Rika, ate?
Dati kong kaibigan dun sa probinsya. May nobyo ba siya? Ano? Hoy, Tim bakit mo tinatanong yan? Ha? Wala naman. Hoy wag na wag kang magkakamali Tigilan mo kung ano man yung iniisip mo. Grabe ka naman sa akin, te. Kilala kasi kita. Basta, wag yon. Oo na nga. Sige na, tumulong ka na nga doon. Punta lang namin nilan si Ma'am Emma. Bitter ka pa rin ba sa kaibigan mong yun? Seryoso ka ba dyan, Lance? Siyempre hindi na, no? Ang tagal na kaya nun. Okay. Kalma lang. Pero bakit nga ayaw mong lumapit si Tim kay Rika? Ang komplikado kasi, no? Ayoko lang masali si Tim sa kung anumang komplikasyon ang meron si Rika dito. Okay, sabi mo eh. Tara na nga. Punta na natin si Ma'am Emma. Ma'am Emma! Oh, nandito na pala kayo. Okay na ba doon? Malapit na po silang matapos. Duty na ba tayo ngayong hapon o bukas pa? Bukas pa talaga tayo papasok. Katatapos lang namin mag-usap ni Rana kanina. Dito nga muna kayo at pirmahan nyo nga itong volunteer paper nyo. Pwede na po pala tayong umuwi pagkatapos nito? Kung okay na naman ang lahat at naayos na ang mga dapat ayusin, oo, pwede na tayo umuwi at magpahinga na. Yun! E di mas mabuti. Tara na, bilisan na natin to. Oh, Cherry, yung pinsan mo ba nahanap mo na? Nandun na po. Kasama lang pala ni Rika kanina, yung babaeng sinugod. Nako, Cherry ha. Pagsabihan mo yung pinsan mo yan. Alam mo namang may pagkapilyo yan. Huwag mong palapitin doon sa Rika na yon. Pati ba naman po ikaw, Ma'am Emma? Aba, ang dami kong nalaman tungkol sa batang yan kanina. Eh di ba, sabi naman nung kausap natin kanina, tahimik naman daw. Oo nga, pero hindi lang naman pala kasi yun ang unang insidenteng kinasangkutan ng babaeng yun. Sabi nila, pang-apat na raw yun. Pang-apat na beses na siyang sinusugo dito? Yun ang unang pagkakataon na may nanggulo, pero pang-apat na beses na pala yung pinagbibintangang kabit. Ngayon nga lang may asawang naglakas ng loob na sugurin yan dito. Ay paano? Tiyuhin pala niya ang kapitan kaya hindi rin nila masanto-santo. Yung ginang lang kanina ang talagang may tapang. Oh, grabe naman yan. Baka totoo na talaga yan. At saka, nakita namin yung tsuy niya kanina. Nakakatakot nga ang isang yun. Yun na nga eh. Ang sabi-sabi ng mga matatanda rito, baka raw ginagayuman niya ng mga lalaking yun. Tapos yung tiyuhin naman, konsentidor din. Ha? Gayuma? Hindi naman ganun kagwapo ang mga yun Tsaka mga may edad na talagang gagayumahin niya. Oo nga, Ma'am Emma. E di sana, yung mga gwapong katulad ko ang ginayuman niya, di ba? Tumigil ka dyan, Lance. Ang ibig kong sabihin ay para daw may mahikang bumabalot sa babaeng yun. Parang binamagnet niya ang mga lalaking mahumaling sa kanya. Yung mga lalaking may asawa pang araw, nanliligaw talaga ng harapan doon kay Rika. Ewan ko lang kung yun din ang nangyari sa sumugod kanina. Pero may confirmed naman ba na kinabitan nga niya? Ayun lang. Kasi mga haka-haka lang naman ang mga yon. Alam mo naman sa probinsya, di ba? Isa pa, alam nyo, sabi rin nila na minsan daw, may nakakita daw dyan na sumasama sa iba't ibang lalaki. Nag-hotel daw doon sa bayan. Pero hindi ko lang din alam kung totoo nga, ha? Medyo may pagka-wild nga naman yan kahit noon pa sa bayan namin. Oh? Kilala mo pala yun? Kaibigan ko noon, kanina ko lang naalala Nagbago rin kasi ang itsura niya. Hindi naman siya ganyan kapayat noon Ay, oo nga. Sa totoo lang, parang sobrang payat nga niya na halos butot balat na lang Pero teka, kung wild ka pala yan noon pa man, di hindi rin malabong totoong mga sabi-sabi rito. Ay, ewan ko, Ma'am Emma. Matagal na panahon na rin kasi nang huli ko siyang makita at makasama High school pa lang kami noon. Marami nang nagbago. Huwag na lang nating pansinin. Problema naman nila yan. Ay, oo naman. Basta ba hindi rin magiging parte ng problemang yan, pinsan mo ha? 1 buwan lang tayo rito. Nako, baka makagawa pa ng gulayan. Mahirap na, no? Hoy, Lance, ikaw rin? Ma'am, alam mo namang loyal ako kay Cherry, di ba? Ano ba naman yan? Sus, ang ibig kong sabihin ay bantayan mo rin si Tim. Hindi ko na dinagdagan ang mga sinabi ni Ma'am Emma. Hindi ko na rin binanggit ang tungkol sa nakaraan namin noon at mga nangyari kay Rika, Madam Venus. Kasi wala rin namang saysay.
Trabaho naman kasi ang pinunta namin doon. Nang matapos kami sa mga gawain ay umuwi na rin kami. Sa sobrang pagod sa biyahe at pag-aayos kanina ay halos lahat kami tulog agad. Kinabukasan maaga rin kaming nagising para pumasok na sa sentro. May medical mission kami ng umagang yon kaya sobrang busy namin. Nakapagpahinga lang kami saglit nang magtanghalian. Ay, grabe. Pakiramdam ko, hindi ko na maramdaman mga paa ko. Sinabi mo pa. Para namang hindi pa kayo sanay. Ganon din naman kayo kabisi sa ospital, di ba? Imasahin na lang kita mamaya, Lance. Salamat laba. Imamasahe din kita. Dito pa talaga kayo naglandian ha. Bro, huwag ka mag-alala. Mamasahin din kita. Ewan ko sa inyo. Kuha lang ako ng pagkain. Cherry, Oh, bakit po? ayan. Tingnan mo. Ha? Tingnan mo kung sino yung pumasok at tingnan mo yung mga leeg ng mga lalaki rito. Takuhan ako naman talaga. Ay, ano ka ba naman, ma'am? Hayaan mo na lang ang mga yan. Hayaan. Abay, tingnan mo naman yung pinsan mo, oh. Titig na titig din kay Rika. Kami sa inyo, ha? Bukas ulit. Salamat po sa libre kanina, Doc. Tara na. May karinderya naman na malapit sa boarding house natin, di ba? Meron naman yata. Pero hindi ko alam kung may bukas pa ngayon. Ano oras na rin naman kasi eh. Gutom ka na ulit? Oo Konti lang nakain ko kanina. May mga pagkain din naman sa boarding house. Kung wala nang bukas na karinderya, kain ka na lang doon. Okay, tara na. Oh, nasaan na naman yung pinsan mo, Cherry? Ha? Nandyan lang yun kanina. Ayun kausap si Rika. Hindi pa pala umaalis ang babae niya dito? Kanina pa naman umalis ang mga taga-admin. Teka lang, puntahan ko na. Tim, anong ginagawa mo dyan? Tara na, Ay, Ate Cherry. halika na. Bilis! Oo nga. Rika, una na ako ha. Bilisan mo, Tim! Ate Cher naman. Oo na nga nandyan na. Ang sungit mo naman doon, te. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang pinag-usapan yun ni Rika? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Di ba sabi ko sa'yo wag kang ma-involve sa isang yun? Oh, bakit naman? Kasi nga magulang buhay niya, madadamay ka pa. Isang buwan lang naman tayo rito, ayoko magka-problema, no? Wala naman kasi kaming ginagawang masama eh. Hindi ko na sinagot si Tia Madam Venus. Mas binilisan na lang namin ang lakad namin pabalik kina Lance at Ma'am Emma. Nang palabas na kami ng sentro, napalingon ako. Lalo na't naramdaman kong parang may nakatitig sa akin ng masama.
Cher. Oh. Ayos ka lang ba? Ha? Natutulala ka. Okay ka lang? Pasensya na. Baka kulang lang ako sa tulog. Sigurado kang okay ka lang ha? Kung hindi, sabihin mo lang kay Ma'am Emma at na makauwi ka na lang at makapagpahinga. Naku, hindi. Ayokong umuwi. Iniisip mo pa rin ba yung kanina? Bakit? Ikaw pa? Nakalimutan mo agad yun? Siyempre hindi. Ewan ko, kapag naaalala ko, bumabaliktad ang sikmura ako. Hinuli na yung mister. Puno ng fingerprints niya yung bangkay. Natagpuan na rin daw yung isang paa. At pati yun ay puno rin ng fingerprint ng mister. Bakit nagawa ng lalaki yun? Dahil dun sa ginawa ng misis niya? Parang ang babaw naman. Langura sa pinagbabawal na gamot yung lalaki. May record na daw talaga yun eh. Nasa watchlist na rin daw ng mga pulis. Ewan ko, parang ibang pakiramdam ko eh. Ha? Anong iba? Parang hindi totoo yung sinasabi ng mga pulis. Parang may kakaiba sa nangyari. Ha? Bakit naman? Lance, pakitulungan naman si Doc Ramirez. Nandiyan na po. Oh, Cherry, ayos ka lang? Masama bang pakiramdam mo? Ayos lang po ako. Sigurado ka. Kanina pa kita napapansin na parang wala ka sa mood eh. Medyo hindi pa lang po ako nakaka-move on sa nakita natin kaninang umaga. Nako, yun na nga eh. Akala ko pa naman safe dito sa lugar na to. Pero wala pang isang linggo. Ang sumalubong sa atin, patayan na. Diyos ko naman. Sigurado na po ba talaga na yung asawang lalaki ang pumatay? Yun ang sabi ng mga pulis. At yun din daw ang tinuturo ng ebidensya. Pero alam mo, narinig ko kanina sa mga matatanda sa waiting area na aswang daw ang gumawa nun. Aswang? Ibig sabihin, aswang yung mister? Hindi. Parang pinalabas lang daw na yung asawang lalaki ang pumatay. Pero ang totoo ay aswang daw talaga. Ay nako, basta yan ang narinig ko doon sa mga lola doon sa labas. Paano mangyayari yun? Abay, hindi ko rin alam. Hindi naman ako maalam sa mga kanyang bagay. Pero alam mo naman ang mga paniniwala ng mga matatandaan, di ba? Walang imposible. At saka ang sabi nila, matagal na rin naman daw talagang nakakahaka na may aswang nga rito. Pangalawang patay na raw yan ngayong buwan. Yung isa parehong walang lamang loob. At parehong-pareho din ang profile ng suspect. Lulong din daw sa bawal na gamot. Kaya raw naniniwala ang mga matatanda na aswang ang may gawa noon. Pinapalabas lang na hindi. Ang kaso naman, lahat ng ebidensya doon sa suspect nakatutok. Kaya ang mga pulis naniniwala din. Alam mo ma, kaninang umaga may nakita ako. Ha? Ano? Hindi ano kundi sino. Nakita ko yung tsuhi ni Rika na kapitan. Nasa malayo siya. Pero kasama natin siyang nakatingin sa bangkay kanina. At sa mister na parang nababaliw. Nagkatinginan pa nga kami eh. Ano? Oh, pagkatapos anong ginawa? May kakaiba ba? Ay nako, may narinig din ako tungkol din sa kapitan na yan. Talaga po? Ano po? Abay, lahi raw yan ng mga mangkukulam. O di ba? Konektado rin ang lahat. Kung pamangkin niya yung Rika, abay hindi nakapagtataka kung gumagamit ng mahika yun para makabihag ng lalaki, no? Ako bang pinag-uusapan nyo? Pusang gala naman, no? Rika? Di ba nandito kayo para mag-volunteer? Bakit pinag-uusapan nyo ang mga taong wala namang ginagawa sa inyo? Pasensya ka na Rika. Batang isang yon. Tama na po Ma'am Emma. Kasalanan naman natin. Masungit Ganun na po talaga yun noon pa man. O siya, sige na. Doon muna ako sa labas. At ikaw, puntahan mo na lang din si Lance. At mukhang maraming kailangang i-entertain si Doc Ramirez. Sige po. Sige na. Yung pinsan mo nandun din. Bantayan mo yung maigi, ha? Opo.
Ote, tapos ka na? Ano na namang pinag-usapan yun ni Rika? Seryoso, te? Yan na naman? May tinanong lang yung tao eh. Please lang ha, Tim. Makinig ka. Wala nga pong namamagitan sa amin eh. Nag-walk out pa talaga sa akin ang batang to. Huwag mo na kasing kukulitin eh. Kaya naiinis sa'yo eh. Paano hindi ko kulitin eh? Hindi nakikinig sa akin. Wala naman kasi talaga silang ginagawa. Hayaan mo na lang kaya muna. Binabantayan naman natin, di ba? Sige na, baka mag-away pa kayo niyan. Wala akong nagawa kundi ang sundin ang sinabi ni Lance, Madam Venus. Tama rin naman kasi. Nainis talaga si Tim sa pangungulit ko at pagpapaulit-ulit ko. Kasi hanggang sa nagtanghalian, hindi niya ako kinibo at hindi pa siya sumama sa mesa namin. Inaamin ko medyo OA ako sa part na yon. Pero hindi rin kasi ako masisisi ni Lance, lalo na't may nalaman na naman ako tungkol sa tsuhin ni Rika. Hello sa inyo. Kumusta naman ang duty nyo dito? Nako, ayos lang. Nakakapagpahinga naman kaming mabuti at nakakatuwa rin kausap ang mga doktor nyo rito. Ang dami rin pong pagkain. Salamat. Ay nako. Salamat naman kung ganon. Huwag kayong mag-alala at marami pa tayong pagkain bukas. Ang generous kasi ng sponsors natin. Yun ang gusto ko. Hoy Lance, ano ba naman yan? Di ba sikap yan? Yung tito ni Rika? Aba, sinusundo pang pamangkin. Nako, close na close pala talaga si Rika at ang tito niya, no? Oo. Kahit na hindi niya naman talaga totoong tsuhin yan. Ano? Abay, akala ko naman talagang pamangkin siya. Nako, hindi Binatay ang sikap. Isang araw bigla na lang niyang ipinakilala yung babaeng yan bilang pamangkin daw. Pero ang sabi ng mga nakakakilala kay Kap at sa pamilya niya, wala naman daw pamilya si Kap dito. Patay na lahat. Siya na lang yatang natira sa lahi nila. Kinatatakutan niyang pamilya nila noon eh. Kinatatakutan? Bakit po? May alam daw sa mga itim na mahika. Nanggagamot din daw yan. Yun nga lang kapag kinalaban mo may kalalagyan ka rin. Pwedeng-pwede ka rin kulamin. Nako, ibig sabihin, totoo yung mga narinig ko sa mga matatanda sa labas. Diyos ko, ang sabi nila ay baka raw yung sikap ang talagang pumatay doon sa dalawang biktima. Shh! Atin-atin lang ito Ang sabi ng mga kapitbahay naming albularyo, hindi imposibleng siya nga ang may gawa nun. Baka raw palipad hangin ang ginawa niya sa mga suspect na yon, kaya silang pumatay sa mga biktima. Bukod sa may history na yan sa pamilya nila, yung dalawang namatay ay konektado din sa pamangkin niya kuno. Yung una nanliligaw yun kay Rika, tapos yung kahapon, hindi ba't sinakta ng babae si Rika? Teka, ano naman pong connect nun? Ay, chismis na rin dito na baka raw pinapalabas lang ni Kap na pamangkin niya yung babaeng yan. Baka raw talagang babae niya yan. Hindi lang maamin kasi kita mo nga naman, ang layo ng agwat ng edad nila, di ba? Ay nako, ewan ko na lang talaga kung anong totoo. Imposible rin naman kasing gawa-gawa lang ng mga chismosa yon. Saan naman nila pupulutin yun, hindi ba? Teka lang sandali. Puntahan ko munang lamesa nila Doc Juarez, ha? Sige pa. Ay, Diyos ko, nakakaloka. Narinig niyo yun ha, Cherry? Di ba sabi mo nakita mo yung kapitan kaninang umaga? Ano naman pong kinalaman nun? Abay, malay natin. Nakita mo yung kapitan kanina sa may crime scene? Hindi sa mismong crime scene. Nasa malayo lang siya at nakatanaw lang sa mga taong nakikiosyoso kanina. Sana sinabi mo sa akin. Wala ka rin namang magagawa eh. Tsaka yun lang naman ang nakita ko at talaga bang posibleng ganun? Aswang bang tawag sa kanya pag ganun? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Walang imposible sa probinsya. Ewan ko kung aswang ang tawag doon. Ay, nakakakilabot naman. Diyos ko, sana mabilis na lumipas ang isang buwan.
isang yon, Lance? Ha? Hindi ko alam. Hindi naman niya sinabi sa akin. Wala pa rin? Wala pa rin eh. Sinubukan kong tawagan kaso pa wala naman ang signal dito. Hindi rin makapasok ang tawag ko. Ay, pinapasakit talaga ng isang yun ang ulo ko eh. Tara, hanapin na lang natin. May mga tambay pa naman yata sa labas. Magtanong na lang tayo. Mukhang kilala naman yung kaibigan niya rito. Oy, kayong dalawa, ano ba naman kayo? Huwag nga kayong padalos-dalos. Hindi natin alam kung anong nasa lugar na to tapos lalabas kayo ng kayo lang. Diyos ko, baka kayo ang sumunod sa bangkay kaninang madaling araw. Ganito na lang. Pumunta na lang muna tayo sa mga tanod. May nakita ko nagro-ronda kanina eh. Pasama na lang tayo. Hindi rin naman kasi ako mapapalagay kung dito lang ako naghihintay. O siya, sige. Teka, sasama na ako sa inyo. Sigurado po kayo? Dito na lang po kayo, ma'am. Kaya naman po namin to eh at magpapasama nga po kami sa mga tanod. Ayoko rin maiwan dito, no? O teka lang, hintayin niyo ako. Ay, ano na naman kaya tong dala ni ma'am? Ewan ko. Eto na. O, kumuha kayo. Bawang at asin? Anong gagawin namin dito? Abay, generic na panlaban yan sa mga aswang. Hindi naman natin alam kung ano nga harapin natin. Mabuti na ang handa. Tara na. Kunin mo na, Lance. Wala namang mawawala eh. Tara na. Nandun yung tanod na nagro-ronda kanina oh. Nasaan ang mga tanod? Nasa unahan. Pusang gala. Nasa na mga yun? Ano to? Iniwan nila tayo? Mukhang nahiwalay tayo. Ano? Teka, hoy, bakit pa tayo tutuloy dyan? Hindi natin alam kung saan papunta yung daan. Bumalik na lang tayo. Hanapin natin yung mga tanod. Tara na! Teka lang, ma'am. Ha? Ano? May tao. Dito. Tara, dito kayo. Atras.
Patayin niyo muna yung flashlight. May tao! Cher, dito ka sa likod ko. At huwag kayong maingay. Ano? Sino nakita mo? Si Kap Gael. Ano? Eh di ba sabi niya kanina, maghahanap siya ng iba pang tutulong? Anong ginagawa niya rito? Nakalayo na siya. Teka lang, saan siya nagpunta? Doon. Tara, sundan natin. Ano? Teka lang, delikado. Tama si Ma'am Emma. Ganito na lang, susundan namin ni Lance si Cap. Tumawag po kayo ng tulong. Pasunurin niyo kaagad. Ano? Eh nalilito nga ako sa daan. Ma'am, yung trail na yan oh. Diyan ka lang, okay? Eto, dalhin mo rin to. Ha? Anong gagawin ko dyan sa kahoy? Panlaban mo. Dala mo pa rin naman ang asin at bawang, di ba? Oo. Cher, hindi ko na siya nakikita. Ma'am Emma, sige na po. Mag-iingat po kayo. Siguradong nandito pa naman sa gubat ang mga tanod. Eh bakit kasi hindi na lang tayong tatlong bumalik? Eh bakit kayo ang susugod sa Gael na yan? Dahil malakas ang hinala kung mas mahanap ko si Tim kapag siyang sinundan namin. Eh hindi ko alam pero instinct ko lang. Hindi ko rin naman kayang pabayaan si Lance eh. Sige na ma'am. Sige na po. Okay. Sige na. Mag-iingat kayo ha. Basta po, dalhin yung mga tanod dito at sundan niyo yung daan na tatahakin namin. Sige. Sasabihin ko sa kanila. Naghiwalay kaming tatlo. Bumalik si Ma'am Emma at kami naman ni Lance ay sumugod sa tinahak na daan ni Kap Gael. Ingat na ingat kami ni Lance. Iisa lang naman ang daan doon, kaya yun lang din ang sinundan namin hanggang sa makarating kami sa isang maliit na sapa. Sa kabilang tabi nito ay may bahay kubo. May ilaw na nanggagaling doon, kaya halatang may tao. Kinakabahan ako ng mga oras na yon, Madam Venus, pero pinatatag ko ang sarili ko. Inihanda ko ang asin at bawang na dala namin, tapos nakakuha rin kami ng mga kahoy kanina ni Lance habang papunta doon. Nagkatinginan kami ni Lance nung may marinig kaming parang umuungol. May tao. Hihintayin ba natin si Ma'am Emma? Tingnan muna natin kung anong nandyan. Sige. Sa baba ka na lang. Ako nang sisilip. Okay. Shh. Parang higit sa isang taong nasa loob. Pwede nandyan nga si Tim. Daan-daan lang. Huwag kang gagawa ng ingay. Okay, sige. Marahan ang mga hakbang namin na umapak sa bato para tawirin ang maliit na sapa. Nang makarating kami sa gilid ng bahay kubo, ay mas lalong lumakas ang ungol at may narinig din kaming parang nag-oorasyon ng Latin. Marahan at maingat ang naging paglapit namin ni Lance hanggang sa makarating kami sa maliit na pinto ng kubo. May maliit na siwang doon, kaya yun ang ginamit namin para makasilip sa loob. Nang sumilip ako ay gano'n na lang ang panginginig ko sa nakita. Nakahiga at parang nagdedeliryo ang pinsan ko, Madam Venus. Habang nasa gilid niya si Kap Gael at may sinasabing orasyon at may mga dala pang dahon. Parang inuorasyonan niya ang pinsan ko. Niluon ko si Lance. Nandyan nga si Tim. At kasama niya si Kap Gael. Tamang kutob ko kanina na may hindi tama sa mga nangyayari. Walang hiyang matandang yan. Lance, kailangan nating iligtas ang pinsan ko. Baka kung anong mangyari dito kung hihintayin pa natin sila. Teka. Nasaan na yung nakuha nating kahoy? Ito oh. Kumuha ka ng bato. Ito, may malaking bato rito. Oh, ano yun? Shh! Teka lang, Tumigil siya. may nilalagay siyang dahon sa ulo ni Tim. Lance, bilisan na natin. Okay. Teka, Ano bang ginagawa mo? ginagawa kong matibay ito. Ha? Hindi natin alam kung ano yung isang yan eh. Hindi sapat tong mga asin at bawang na to. Eto, hawakan mo. Itatali ko lang tong dulo. Akin na. Yung batong kinuha mo. Nandito. O, sige, sa likod na lang kita ha. Okay? Okay, Ako na munang mauna. sige. Tsetsempo ako. Pag hawak ko na siya, saka mo kunin si Tim ha, klaro? Oo. Hawak ang itinaling dalawang kahoy, dahan-dahang binuksan ni Lance ang pinto. Hindi kami napansin ni Gael dahil masyado siyang abala sa paglalagay ng mga dahon sa pinsan ko habang binubulungan ng mga yon. Kinuha ni Lance ang pagkakataong yun at sinugod si Gael. Natumba ito kaya mabilis na pinigil ni Lance ang dalawang kamay nito sa likod habang nakaluhod. Pinuntahan ko si Tim at niyugyug siya. Halos maiyak na ako, Madam Venus.
Dahil kahit anong yugyug ko hindi magising ang pinsan ko. Galit na tinignan ko noon si Gael. Anong ginawa mo sa pinsan ko, ha? Iwan mo ko! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Hindi alam? Alam naming magkukulam ka. Anong ginawa mo kay Tim, ha? Sagot! Hindi ko siya kinulam! Ay, Bakit ayaw niyang magising? Tim! Tim, gumising ka! Tim! sabihin mo na kasi kung anong ginawa mo sa kanya. Hindi ko siya magagamot kung hawak mo ko! Ginagamot ko siya! Hindi ko siya kinukulam! Sinungaling! Ginagamot? Bakit, ha? Walang sakit ang pinsan ko. At kung talagang ginagamot mo siya, bakit hindi mo sinabi kanina, ha? Hindi! Aray! Hindi niyo naintindihan! Aray! Pwes, ipaintindi mo. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Cherry! Lance! Si Ma'am Emma. Ma'am! Nandito kami! Ma'am! Ayun! Nandun sila sa kubo! Cherry! Anong nangyari? Sino yung sumisigaw? Nakita na namin si Tim. Nasa loob siya. Kasama ang kapitan niyo. Puntahan niyo po siya ron. Oh, Diyos ko. Anong nangyari? Bakit kasama ni Tim ang kapitan? Eh di ba nakasalubong natin yung kanina? Nagsinungaling siya, ma'am. May ginagawa siya kanina kay Tim. Hindi ko alam kung ano pero parang inuorasyonan niya si Tim. At ngayon hindi na magising ang pinsan ko. Ano? Ay, Diyos mahabagin. Bitiwan niyo sabi ako eh. Mali to. Mali kayo nang inaakala. Dalhin niyo na yan. Walang hiya ka. Pag ang kaibigan ko hindi na nagising, magbabahid ka sa ginawa mo. Ay, wala nga akong ginagawa. Ano ba? Hoy! Makinig kayo sa akin. Wala akong ginawa. Bitiwan niyo ako. Tulungan niyo po kami. Hindi magising ang pinsan ko. Hindi! Huwag niyo siyang alisin dyan! Hindi! Tinutulungan ko lang binatang yan! Sobrang gulo na ng isip ko ng mga panahong yun, Madam Venus. Takot na takot ako at baka kung ano nang mangyari ang masama sa pinsan ko. Tinulungan kami ng mga tanod na makabalik sa boarding house namin. Si Cap Gael ay dinala nila sa barangay at kinausap na rin daw ito ng mga pulis. Samantala, hindi pa rin nagigising si Tim hanggang sa makarating kami sa boarding house. Kaya nagpatulong na kaming kumuha ng albularyo para magising ito. Ate Cherry. Diyos ko. Tim, mabutit gising ka na. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Mang Dante. Salamat po talaga. Tim? Hoy, okay ka lang ba? Ano ba nangyari sa'yo, ah? Pinag-alala mo kami, saan ka ba galing? Paano ka napunta sa kubot? Anong ginawa ng Gael na yun sa'yo, ha? Cher, tama na yan. Kagigising lang ng pinsan mo. Ano ka ba? Pagpahingahin na muna natin. Inaantok ako. Teka, inaantok ka na naman? Teka lang, Tim! Baka kung... Te, inaantok na talaga ako. Bukas na lang tayo mag-usap, okay? Hindi, sandali. Natulog na naman siya. Cher, kalma lang okay. Tulog lang siya. Baka naman talagang pagod lang siya. Pero baka hindi na naman siya magising bukas. Sige na, tahan na. Magigising siya bukas, okay? Magigising yan. Magpahinga na tayo. Kailangan mo rin magpahinga. Baka ikaw naman yung magkasakit. Sige na. Sinunod ko si Lance. Kahit na nag-aalala pa rin ako ng mga panahong yun, pinilit ko pa rin magpahinga. Kinabukasan, gising na silang apat nang magising ako. Nakahiga ako ng maluwag noon, Madam Venus. Lalo na nang makita ko si Tim na balik na sa normal. Ang nakakapagtaka lang, wala raw talaga siyang maalala bukod sa kumain siya kasama ang mga bago niyang kaibigan. Tapos nag-blackout na raw siya. Ay nako, nakakatakot yung nangyari sa'yo, Tim. Diyos ko, kang bata ka. Sinabi na kasi sa'yong huwag kang masyadong magtiwala sa ibang tao eh. Hindi pa rin natin kilalang mga tao rito, no? Oo na po. Pero ano ba kasi talaga nangyari ha? May ginawa si Cap Gael sa akin? Paano ako napunta sa kubong yun? Di ko naman alam kung saan yun. Kanina pa kinagkwento ni Ma'am Emma ang nangyari sa'yo. Nasaan na si Cap Gael ngayon? At bakit mo hinahanap? Gusto ko lang magtanong ate. Wala yung aaminin sa'yo. Ang weird. Abay, weird talaga. Kaya ikaw, makinig ka na. Please lang. May patampo-tampo ka pa kasi.
Ayan, munti ka nang mapahamak. Kasi naman si ate ang OA. Hindi naman ako inaano ni Rika Hindi pa. Pero sino ba yung kumuha sa'yo kagabi, ha? Sino yung gumawa ng kung ano-anong orasyon? Di ba tito niya? Anong malay natin kung may ganong kakayahan din siya? Paano kung tuluyan ka, ha? Tsaka hindi natin alam. Baka kaya ka kinuha ni Gael dahil sa paglapit-lapit mo kay Rika. Kaya layuan mo ng babaeng yon. Nako, tama, Tim. Baka pagbuntungan ka ng galit ni Gael. Nako, usap-usapan pa naman ditong may gusto talaga yan kay Rika. Kaya ayaw na may lumalapit na lalaki sa pamangking kuno niya. Huh? Naman. Grabe naman kayo makahusga sa kanila. Hoy! Nag-iingat lang kami, no? Wala namang mawawala kung mag-iingat ka, pre. Maging aral na sa'yo yung nangyari kagabi, ha? Ano ka ba naman? Na kayong lalapit sa pinsan ko. Lalo ka na, Rika. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawa sa inyo, Cherry. Hindi ko alam kung bakit nadamay ang tiyuhin ko rito. Oh, talaga lang, ha? Hindi ka ba nasabihan? Kinidnap ng tiyuhin mong pinsan ko at kung ano-anong pinagagawa sa kubong yon. Kidnap? Grabe ka naman makapagbintang. Malay mo naman ginagamot lang siya at naimpatsyo. O kaya tinutulungan. Tama na. Tama na, Enrica. Halika na. Yan, huwag ka kasing puro bintang, Cherry. Yan, puro kachismis ang pinapaniwalaan mo kaya hindi mo na alam kung ano ang totoo. Hindi mo ako mapapaikot sa mga salita mo, Rika. Layuan mo ang pinsan ko. Tama na. Tama na sabi. Tara na, Rika. Umuwi na tayo. Nagkatitigan kami ni Rika ng mga panahong yon, Madam Venus. At hindi ko alam kung bakit. Pero kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata niya. Nakaramdam ako ng kaba ng mga oras na yun at nanayo rin yung balahibo ko. Ang nakakapagtaka lang, parang pati si Gael ay natakot kay Rika. Grabe. Ang sakit ng bato ko. Bakit parang nag-usap yung mga nanganak kanina na sabay silang manganganak? Baka gusto nila magkakapare-pareho yung birthday. Magkakaibigan yun, di ba, ma'am? Oo. Ay nako, ang babata pa rin ng mga yun, no? Kaya aga namang nabuntis ng mga yun. Gusto ko na lang talagang humilata sa kama. Pamasahin naman ang likod, Lance. Sige, sure. Pero palitan tayo, ha? Oo. Tim, pare. Okay ka lang ba? Ha? Kanina ka pa tulala dyan, ha? Wala. Inaantok lang din ako Grabe. Bukas maaga ulit tayo. Pakiramdam ko hindi pa nakaka-recover yung katawan ko. Ay, sulitin na lang natin sa linggo. Tulog tayo buong araw. Sa bagay. Ma'am? Oh, Ma'am Emma, bakit po? Cherry, Oh, hindi niyo ba nakikita yan? ang alin? Huh? Lance? Lance! Pusang gala. Si Kapgal ba yan? Tulong! Tulungan niyo ako! Diyos ko! Nataranta kaming tatlo, Madam Venus. Nakita na lang kasi namin na nakahandusay sa may pinto ng boarding house namin si Kap Gael. Puno siya ng dugo at malalim na sugat. Halos hindi na nga makilala ang kanyang mukha sa dami ng sugat niya. Agad na binuhat ni na Lance at Tim si Kap Gael papasok ng boarding house namin. Pinahiga namin siya sa couch at saka kinuha ang mga gamit namin. Mabuti na lang talaga at may mga gamit pa rin kami sa boarding house at hindi namin nadala lahat sa sentro. Ang daming dugo. Hindi kompleto ang mga gamot natin, eh.
teka. Titingnan ko sa taas, baka meron pa sa kwarto. Wala na, te. Kinuha ko na lahat eh. Dalhin na lang natin to sa sentro. Malayo ang ospital dito. Hindi na to aabot, ma'am. Tim, kumuha ka na lang ng mga gamot sa sentro. May guard naman doon. Sabihin mo na lang emergency at kailangan na kailangan natin. Oo, sige na, bilisan mo. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanila bukas. Okay. Diyos ko, ano bang nangyari sa isang to? Ang lalalim ng mga sugat niya, oh. Parang mas marami siyang kalmot. Kalmot? Ganito kalalaki? Parang hindi normal na mga sugat ang mga to. Tingnan niyo, ito yung pinakamalala sa lahat. Itong nasa tagiliran niya. Napigilan ko naman ang pagdurugo pero baka ilang oras lang din ang itagal nito. Ay, wala na tayong gasa dito. Baka makabalik din naman agad yun si Tim. Hindi naman ganun kalayo ang sentro. Sandali, hindi pa tayo tatawag ng pulis. Anak ko, baka kung sinong gumawa nito sa kanya. Walang magagawa ang mga pulis. Huwag muna kayo magsalita o gumalaw. Anak ko, Cherry, nakakatakot to. Baka tayong pagbintangan niya, no? Tumawag na lang tayo ng pulis. Okay, may number po ba kayo ng mga pulis? Meron. Nanghingi talaga ako ng number dahil sa nangyari kay Tim. Ang Diyos ko, teka lang, tatawagan ko lang muna. Sige po, aabangan ko lang si Tim sa labas. Habang nasa loob si Lance at binabantayan si Kap Gael, tumatawag si Ma'am Emma sa pulis. Nasa may pinto naman ako ng boarding house namin at hinihintay si Tim. Hindi na ako mapakali ng mga oras na yun, Madam Venus. Ilang saglit lang ay may dumating na mga pulis, pero wala pa rin ang pinsan ko. Naghintay kami ng ilan pang minuto hanggang sa nagdesisyon kaming ipadala na lang si Kap Gael sa mga pulis papuntang sentro kasi hindi talaga dumating si Tim. Nang sumunod kami sa sentro, laking gulat na lang namin na wala rin pala doon si Tim. Wala si Tim. Diyos ko, sana naman nagsusot pang isang yon. Cher. Teka lang. Nasabi ko na sa mga pulis, okay? Hinahanap na nila si Tim. Lance, iba na naman ang kutob ko. Alam ko. Una si Gael na parang dinamba ng kung anong hayop. Tapos, ngayon nawawala na naman si Tim. Ano ba nangyayari sa lugar na to? Cherry, kumalma ka. Paano ako kakalma, ma'am? Nawawala na naman ang pinsan ko. Buisit naman to. Alam ko, okay? Pero hindi natin mahahanap si Tim kung magpapahanit tayong lahat. Lance, tulungan mo muna sina Doc doon. Sige na, ako nang bahala kay Cherry. Kakausapin ko rin ang mga pulis. Huwag niyo rito. Nasaan ako? Relax. Nasa sentro ka. Wala ka bang natatandaan sa nangyari sa'yo kagabi? Muntik ka nang mamatay. Ang dami mong sugat. Kap Gael, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa boarding house namin? Nawawala na naman ang pinsan ko, Gael. Sabihin mo nga. May kinalaman ka ba ron? Cherry, ano ka ba? Bakit kayo nandito? Umalis na kayo. Alis! Magagalit siya. Galit na galit yun, madadamay kayo. Anong pinagsasabi mo? Umalis na kayo! Umalis na kayo! Hoy, nababaliw ka na ba ha? Sinong siya? Ang aswang. Diyos ko, teka, tawagin natin ang mga pulis. Teka lang, ma'am. Wag. May gusto pa akong malaman. Anong ibig mong sabihin? Sinong tinutukoy mong aswang? Sino sa tingin mo, ha?
Hindi ka talaga magseseryoso, ha? Aray! Ano ka ba? Sir, bitiwan mo siya. Pasyente pa rin yan. Sasabihin mo bang nalalaman mo, ha? O mas didiinan ko tong sugat mo, ha? Aray! Ano ba? Oo na! Cherry, ano ka ba? Baka bumalik si Doc. Kausap pa sila ng mga pulis. Anong nalalaman mo, ha? Wala ka nang magagawa sa pinsan mo. Nahuli na siya ng aswang. Teka, sino nga? Sino ang aswang na sinasabi mo? Sino pa ang lapit ng lapit sa pinsan mo, ha? Si Rika? Mahabagin. Sinasabi niya nga ba't may kakaiba sa babaeng yon? Teka, aswang si Rika? Siya ba yung pumatay doon sa misis nung isang araw? At yung naunang pinatay dito sa inyo? Oo, At si Tim ang isusunod niya? dyan ka nagkakamali. Ano? Anong mali? Kinakaibigan niya si Tim para... Para kainin? Hindi pangkaraniwang aswang ang kalaban nyo. Oo, kumakain siya ng tao. Pero wala siyang balak kainin ang pinsan mo. Ano? Bakit? Anong gagawin niya sa pinsan ko? Aasawahin niya ang pinsan mo. Punyeta. At ano? Gagawin niyang aswang, ha? Diyos ko, kung ganun, kailangan nating iligtas si Tim. Hindi ko alam kung anong eksakto ang gagawin niya. Yun lang ang alam ko. Alam mo ang lahat ng ito. Pero wala kang ginawa? Naturingan ka pa namang kapitan ng barangay? Wala akong magagawa. Wala lang din akong mapagpilian. Mahal ko pa ang buhay ko. Yung dalawang patay dito. Siya bang may gawa nun? Oo, siya nga. Pero paano? Bakit ibang mga nahuhuli? Hindi ko maintindihan. Palipad hangin. Ginagamitan ko ng palipad hangin ang mga sospek para sila ang gumawa ng patayan. Mas malinis, mas nagmumukhang normal na patayan. May mga hindi naniniwalang normal na patayan yon. Pero wala. Yon ang pinaniniwalaan ng mga pulis. So ikaw ang may gawa nun? Ikaw ang nagpapatay sa mga biktima gamit ang mga suspect? Pero si Rika ang may utos ng lahat. Siya ang namimili ng pagkain niya. Nakita niyo yung mga nawawalang lamang loob. Sa kanya yun napupunta. So anong ginawa mo sa mga suspect na yun? Paano mo sila napapasunod, ha? Anong palipad hangin, ha? Inuorasyonan ko sila. Parang hinihipnotis mo para gawin nila lahat ng gusto ko. Lahat ng gusto ni Rika. So ano yun? Sunod-sunuran ka lang kay Rika? Sa tingin mo, may pagpipilian ako, ha? Sa tingin mo, ginusto ko ba to? Hindi. Matanda na ako, Iha. Gusto ko maging mapayapa ang aking huling mga taon sa mundo. At mas lalong gusto ko pang makita ang mag-ina ko sa malayo. May pamilya po kayo? Oo, naghiwalay kami ng asawa ko noon. Kaya nagkalayo kami. Magkakaayos na sana kami. At madadala ko na sana sila rito kaso dumating si Rika. Ako ang dapat nauna niyang biktima. Nung dumating siya rito, natakot akong mamatay nang hindi pa nakikita mag-ina ko. Kaya inutakan ko siya. Sabi ko matutulungan ko siyang maghanap ng pagkain. Nang hindi napapansin habang naghahanap siya ng lalaking gusto niya. Wow! So, simula pa lang pala, gusto na niya ng asawa? At pumapatay siya para hindi magutom? Oo. Dahil mamamatay siya sa gutom kung hindi siya kakain. Mas lalong hindi niya mahanap ang kung anumang gusto niya. May ginawa ka kay Tim sa gubat. Ano yung ginawa mo? Yun bang palipad hangin? Hindi. Inaalagaan ni Rika si Tim. Dahil ito nga ang gusto niya. Sinabi ko na sa iyo, tinutulungan ko ang pinsan mo. Ibang klase si Rika. Kaya niyang pahumalingin ang mga lalaki sa paligid niya. Bakit sa tingin niyo, ang daming nahuhumaling sa kanya, di ba? Sa ilang taong kong pagiging manggagamot,
Hindi ko alam kung ano ba talaga ang kapangyarihan niya. Ibig sabihin, ginayuma nga niya si Tim? Parang ganon. Nang makita ko ang pinsan mo ng gabing yon, nasa gitna siya ng daan, tulala. Alam kong pupuntahan siya ni Rika doon para kunin siya. Hindi ko na kaya ang pinagagawa ni Rika, kaya kinuha ko ang pinsan mo. Nang makita mo kami na nasa kubong yon, sinusubukan ko siyang gisingin sa hipnotismo ni Rika. Pero dumating kayo at nalaman ni Rika, kaya sobrang nagalit siya. Kaya kanya muntik ng patayin? Oo, At nagpunta ka sa boarding house namin? dahil alam kong hindi pupunta si Rika doon. Hindi siya lalapit sa inyo dahil alam niyang mas mapag-iinitan mo siya. Si Tim lang naman ang kailangan niya at ayaw niyang makuha ang atensyon ng lahat nang hindi niya pa nakukuha ang gusto niya. Pero kung nakuha niya na nang mas maaga si Tim, malamang patay na rin kayo. Ayaw na ayaw niya pa naman sa'yo, Cherry.
kaibigan. Walang hiya ka. Umalis ka sa pinsan ko! Ang traidor na yon! Pakawalan mo si Tim! At sino ka sa tingin mo, ha? Hindi mo ako mauutusan! Nagdala ka pa talaga ng walang kwentang kasama? Itigil mo na ito, Rika! Pakawalan mo ang bata! Wala kang karapatang utusan ako, tanda! Pakawalan mo na siya, Rika! Kung hindi, mapipilitan kaming pahirapan ka! Sinabi nang huwag mo akong uutusan! Sir, bilis! Kunin na natin si Tim habang abala siya! Tim! Tim, gumising ka! Yatang yan, tulala na naman siya. Pagbabayaran niyo ang pag-istorbo niyo sa amin ng asawa ko! Lance, please! Alalayan natin siya! Putek, ginamitan na naman yata to ng mahika ng aswang yan. Abala sa pakikipaglaban ng mga kasama namin kay Rika. Habang kami naman ni Lance sinubukang ilabas si Tim doon. Pero bago pa man kami makahakbang paalis dala si Tim, humiyaw si Rika at sumugod sa amin. Tinulak ko palayo si Lance at Tim at hinarang siya. Napasigaw ako sa sakit ng marahas niya akong hinila pataas. Narinig ko ang sigaw ni Lance sa baba. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may pakpak na siya at nagiba na ang itsura niya. Kumulubot ang kanya mga mukha at mas naging butot balat na lang talaga siya. Galit na tinitigan niya ako bago kami bumagsak sa lupa. Napadaing ako sa sakit habang nakatukod ang mga kamay ko sa lupa at nasa harapan ko siya. Simula pa lang nun, sagabal ka na sa gusto ko sa buhay. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga ako tinatantanan, ha? Anong pinagsasabi mo? Wala akong ginagawa sa'yo. Nakalimutan mo na ba, ha? Ikaw ang muntitang mang-agaw ng jowa! Hoy! Malandi ang jowa mong yon! At hindi ko kasalanan kung mas nagugustuhan niya ako kaysa sa'yo! Nagustuhan ka niya? Sigurado ka? O baka naman hinipnotismo mo rin siya? Gaya ng mga ginagawa mo sa mga lalaki rito. At gaya ng pinapagawa mo kay Gael para lang makakain ka. Duwag ka, Rika. Duwag! Gumagamit ka pa talaga ng mga tao para lang pagtakpan ang pagkahayok mo sa laman? Sinong duwag? Hindi ako duwag! Papatayin kita! At sa tingin mo, papayag ako, ha? Kung mamamatay ako, mamamatay ka rin! Etong saya! Walang hiya ka! Akala mo, matatalo ako sa bawang na yan, ha? Tanga ka, Cherry! Tanga ka! Kailangan mo kay Tim, ha? Bakit ang pinsan ko? Bakit hindi? Bata siya. Matipuno. Malakas. Bagay na bagay siyang maging ama ng mga anak ko. Bagay na bagay siyang magpatuloy ng lahi ng mga aswang. Anong sinabi mo? Ibig sabihin, ginagamit mo lang ang pinsan ko para makapagpalahi ka? Oo! Bakit? Ano bang akala mo, ha? Na mahal ko siya? Kalokohan! Pare-pareho lang silang mga nauna kong mga lalaki! Anak lang ang habol ko sa kanila. At balang araw, babalikan ko ang mga anak ko sa iba't ibang lugar at magsasama ulit kami. Para gawing pagkain ang mga tao sa mundo. Baboy! Baboy ka! Ilang lalaki nang biniktima mo, ha? Ilang bayan ang pinarwisyo mo? Hindi ko na mabilang eh. Naalala mo yung anak ko sa bayan natin? Yung anak namin ng kababata natin? Malaki na yun ngayon. Konting oras na lang at kukurin ko na rin yun. Grabe ka! Napakawalang hiya mo! Demonyo ka! Baboy! Wala kang pakialam! Ano naman ngayon, ha? Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako maaapektuhan! Nanginig ako sa mga sinabi niya, Madam Venus. Baliw na siya at hindi ko kayang masari ang pinsan ko sa kung anumang binabalak niya sa pagpapalaganap ng lahing aswang.
Naikuyom ko ang aking mga kamay at nag-isip kung paano ko ulit siya aatakihin nang narinig ko ang boses ni Lance sa malayo. Cherry! Lance! Lance, nandito ako! Ang sweet naman ng nobyo mo. Gusto ka yata niyang samahang magpakamatay rito. Cherry! Lance! Tayo! Tayo! Sumuko ka na, Rika! Huwag na nating patagalin ito! Para ano? Para patayin niyo ako? Ano ako? Hangal? Talo ka na, Rika! Dito ka na sa bayang tumamamatay! Traitor ka! May kapal ka pa talagang mukhang magpakita sa akin? Wala kang utang na loob! Pinuhay kita! At yun ang pagkakamali mo! Dahil ako ang papatay sa iyong halimaw ka! Sumigaw si Rika. Mabilis akong pinatayo ni Lance. Sinugod ni Rika si Gael, pero tinulungan naman ito ni Mang Dante at ng mga kasamahan nito. Nagwala si Rika, lalo na nang matamaan siya ng matulis na kawayan. Napasigaw ako nang marinig ko ang paglagutok ng mga buto. Nang tumingin ako sa pinanggalingan ng tunog, nakita ko na lang si Gael na humihiyaw na sa sakit at hindi na makagalaw. Wala na sa ayos ang kanyang mga paa at lumabas pa ang buto malapit sa kanyang tuhod. Natulala ako saglit, lalo na nang makita ko kung paano si Pain at tadyakan ni Rika ang likod ni Gael. Dahilan para matumba to. Mas sumiyaw pa ang matanda nang tusukin ni Rika ang mata nito. Natigil lang ito nang muling itunusok ni Mang Dante ang gamit na kawayan. Napakurap ako at nabalik sa realidad. Hinihingal man at nananakit man ang buong katawan ko. Pilit kong hinanap ang kandilang binigay kanina ni Mang Dante, pati na ang gas na dinala namin. Anong hinanap mo? Yung gas, bilis! Eto, nandito sa bag ko. Tiyempohan natin. Isaboy mo lahat sa kanya. Okay. Kailangan nating makalapit. Ginagalit niyo talaga ako! Cherry! Ngayon na! Lance! Hoy! Aswang! Etong sayo! Ano to? Gas? At ano ang sa tingin niyo ang magagawa sa akin ng gas, ha? Mga hangal! Yan, wala! Pero ito, meron! Mamamatay ka na! Pinakita ko sa kanya ang may orasyong kandila. Nakasindi na yon. Nangunot ang noo niya pero hindi ko na siya hinintay na magsalita pa. Hinagis ko yon sa kanya at sumapol yon sa kanyang katawan. Dahilan para masunog siya. Sumigaw siya at nagwala roon. Nakita ko may binanggit na Latin si Gael habang nasusunog si Rika. Mas nagliyab ang katawan ni Rika hanggang sa tuluyan na itong naabo at naglaho. Tapos na. Wala na siya. Oo, wala na. Tapos na, Cher. Tapos na. Umalis na kayo. Pinasama na namin si Tim sa mga kasamahan ni Dante. Ano pong nangyari sa pinsan ko? Okay na ba siya? Huwag kayong mag-alala. Alam ng mga kasama ni Dante ang dapat na gawin sa pinsan mo. Magiging maayos din ang isang yon. Diyos ko. Hindi tumitigil ang pagdugo ng mga mata niya. Kailangan niyo magamot. Malubang kalagayan niyo. Bakit ba kasi umalis kayo ng sentro, ha? Pinayagan ka ba ni Doc? May gamit ba kayong tela dyan? Tumawag na tayo ng tulong. Tinulungan ako ng kasama niyong tumakas. At bakit ka naman tumakas, ha? Dahil gusto kong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Napagtanto kong naging makasarili ako. Kaya siguro hindi ko nakikita ang mag-ina ko dahil sa mga kasamaang nagawa ko. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko na rin sa mga pulis ang mga ginawa ko. May maniniwala ba sa inyo? Tumawag na yung mga pulis ng backup. Sila nang magdadala sa inyo. Hindi ko alam kung may maniniwala. Pero kahit na, gusto ko lang malinis ang aking konsensya. Huwag po muna kayong masyadong gumalaw. Gusto ko rin magpasalamat sa tulong niyo. At sa inyo rin, kung hindi niyo ako ginamot, malamang patay na rin ako. At mamamatay ka naman ngayon sa lubhan ng pinsalang natamo mo.
Wala pa po ba? Mauubusan na siya ng dugo. Ay, nandito na sila, Iha! Noon lang ako nakahinga ng maluwag. Ang mga pulis ang nagdala kay Gael sa ospital sa bayan. Gustuhin man naming pumunta, inuna ko ang pinsan ko. Tulad ng sabi ni Gael, ginamot ng mga kasamahan ni Mang Dante si Tim. Pero hindi agad ito gumaling. Naging tulala ito at hindi rin agad nakapagsalita. Ang sabi ni Mang Dante, mukhang malakas ang naging hipnotismo ng aswang sa kanya, na kahit patay na ang aswang, may naiwan pa rin. Mahigit 2 linggo rin yata siyang patuloy na ginagamot ni Mang Dante. Nag-request na kami para mapaaga ang pagtapos ng volunteer namin dahil hindi ko na kayang manatili roon ng mga panahong yun. May mga gabi kasi na hindi ako makatulog at binabangungot ako, Madam Venus. Sa kabutihang palad ay pinayagan naman kami sa tulong na rin ni Ma'am Emma. Gumaling din si Tim bago kami umuwi. Pero wala siyang maalala kahit na ano. Para daw siyang na-blackout. Napagdesisyon namin ni na Ma'am Emma at Lance na wag nang sabihin ng totoo. Hindi ko na alam ang nangyari kay Gael. Ang huling alam ko, nabuhay naman daw siya pero nabulag daw at hindi na rin makalakad. Walang naniniwala sa kanya sa kapulisan. Pero kahit na hindi siya naparusahan ng batas, para na rin naman siyang pinarusahan sa nangyari sa kanya. Okay na bang gamit mo, Tim? Oo, te. Grabe. Alis na ba talaga tayo? Di ba wala pa tayong 1 month? Na-shorten nga kasi. Ha? Bakit? Pinakiusapan namin. Hindi na namin kayang manatili rito. Ha? Buti naman at pumayag. Malakas si Ma'am Emma eh. Oy, narinig ko yun ah. Tumigil na nga kayo. Tara na, tara na. Ayoko lang abutan ng dilim dito. Ha? Bakit ba takot na takot kayo? Ang lalabo nyo naman eh. Ang dami mo namang kuda. Pumasok ka na nga. Dali na, bilis. Tara na, tara. Pasok na. Ayan. Sa wakas ay babalik na rin ang Maynila. Oo nga. Magkakasignal na rin. Hello? Po? Talaga po? Okay po. Opo. Pauwi na rin po kami ng Maynila. Yes po. Okay, bye. Salamat po. Hoy, te. Ano na namang trip mo? Good news! Mukhang makakapag-migrate ka na. Ha? At nakapasa kami sa NMAT ni Lance. Talaga? Lumabas na? Oo. Pinahawak ko kay mama yun, di ba? Ang account natin para ma-check. At nakapasa tayo! Yes! Yes! Ang away mo, ha?